Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling hindi ka nakapagbayad sa loan mo sa Pag-ibig? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong iba't ibang loan ang Pag-ibig. Yung multipurpose loan o yung tinatawag na short-term loan, meron din para sa pabahay o Pag-ibig housing loan. At kung nagkaroon ng state of calamity sa lugar ninyo, pwede rin ang calamity loan. At dito sa loan natin sa Pag-ibig, depende kung sa short-term loan or calamity loan, pwedeng up to 80% ng Pag-ibig savings mo. Yung savings mo ay malalaman mo sa Pag-ibig mismo kung gusto mo mag-inquire, or kung ayaw mo pumunta sa Pag-ibig branch, pwedeng mag-login sa virtual Pag-ibig at makikita mo kung magkano na ba yung kabuuan ng ipon mo. At 80% ito ang pwede mo nga ma-loan kung short-term or calamity loan. Pero ano yung mangyayari kung sakaling hindi mo pala nabayaran yung mga loan na to? Halimbawa, nakalimutan mo o lumipat ka ng trabaho at hindi na natuloy yung pagbabayad noon. I-share ko yung naging experience ko kung saan nung nag-inquire mismo ako sa Pag-ibig, pwedeng via chat, pwede rin kayong tumawag sa Pag-ibig hotline. At ang nangyari pala ay yung natitira kong utang na 4,800 sa kanila ay binawas na lang doon sa kabuuang ipon ko. Nagkaroon ako ng 17 payments doon sa loan. Yun nga lang, hindi siya natuloy. Dapat 7 payments pa or ganitong amount nga. At itong amount na to, nung binawas na sa total accumulated value o yung total na naipon ko na sa Pag-ibig, naging ganito na lang yung savings ko sa Pag-ibig. At dahil din doon, kahit nag-default yung loan ko sa Pag-ibig, pwede pa rin ako makapag-loan sa kanila ng ganitong amount. Ito yung 80%. So, paano nga ba nangyayari itong pagbawas o yung tinatawag na TAV offset? Ito ay nangyayari kung sakaling yung short-term loan ay umabot na sa maturity, either 2 years or 3 years, depende sa pinili mo. At nung nag-mature nga, may natitira pang hindi nababayaran, automatic na ibabawas yun sa total savings o total accumulated value ko sa Pag-ibig. At linawin ko lang din na pwede kang mag-loan kaagad. Pero depende yan. Halimbawa, nagkaroon ng TAV offsetting o binawas yung utang mo doon sa ipon mo automatically nung hindi ka na makapagbayad or nag-mature na yung payment. Kung nagkaroon ka ng at least 6 payments, sa case ko 17 payments, pwede na akong mag-loan kaagad. Katulad ng sabi dito, ang borrower ay maaaring mag-loan agad or mag-apply agad ng bagong loan. Pero kung sakaling mas mababa sa 6 na payments lang ang ginawa ko, at nagkaroon ng TAV offsetting. So kahit nabayaran ko na yung loan, nung binawas siya automatically sa ipon ko sa Pag-ibig, kailangan ko pa rin maghintay ng 2 years simula nung nag-mature or nagkaroon ng pagbawas sa total savings ko sa Pag-ibig. So mas maganda talaga na binabayaran natin sa Pag-ibig. Yun nga lang kapag nakalimutan natin, pwede tayong mag-inquire at i-check kung nabayaran na siya. And then, malalaman din natin kung nakailang bayad ba tayo at eligible ba tayo makapag-renew agad ng loan. Nung nag-inquire nga pala ako sa Pag-ibig, hindi na kinompute kung magkano ba talaga per month yung amortization ko noon. Hindi ko na rin nabalikan, pero tandaan natin na kapag nag-miss tayo ng payments or hindi natin binabayaran yung utang natin, Pag-ibig man yan or SSS, merong tinatawag na penalties. At sa case ng Pag-ibig, merong 1/20th of 1% ng unpaid amount at nangyayari yon daily. Also, since napag-usapan na natin yung TAV offsetting o yung automatic na pagbawas sa ipon natin, just in case na ayaw mo nang hintayin yung maturity or yung 2 years or 3 years na matapos yung payment, pwede mo namang i-request na automatic o immediate na pag-offset doon sa ipon mo. Pero dapat pasok ka sa mga criteria na to. Halimbawa, total disability or hindi ka na makapagtrabaho dahil sa health concern, o kaya naman sa immediate family mo merong namatay, natanggal sa trabaho or unemployment dahil sa pag-layoff or closure ng kumpanya, meron kang sakit na nakapaloob dito, repatriation ng OFW member, at iba pang grounds na approved ng board, pwedeng mag-request ng immediate offsetting. At i-check kung makakapag-loan ka ulit sa Pag-ibig, pero depende na rin kung magkano ba yung natitira mo pang savings sa kanila. At yun yung nag-experience namin nung hindi pala kami nakapagbayad nung loan sa Pag-ibig, may natitira pa. Pero sa inyo, mas maganda na mag-inquire sa Pag-ibig. Pwedeng i-check itong chat button nila, mag-provide lang ng information dito. And from there, pwede nang malaman kung magkano ba yung natitira mo pang loan o kung wala na pala at magkano pa yung pwede mo pang mahiram kung sakaling mag-renew ka pa ng loan sa kanila.
Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede mong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!